ang salitang God's will o kalooban ng Diyos na abused at na misused. Lahat na lang kalooban ni Lord. Kalooban ni Lord na ikaw ang mapakasalan ko. Kalooban ng Diyos na ipahiram mo sa akin ang kotse mo. Kalooban ng Diyos na ipag-grocery mo ako. Kalooban ng Diyos na magpastor ako. Lahat na lang God's will. And those words, God's will, usually pag sinabi sa'yo ng tao, kalooban ng Diyos, may magagawa ka pa ba? Kasi nga naman, kalooban na raw ng Panginoon. That's why that word, God's will, have been misused and abused. Sasabihin na ibang tao sa'yo, kalooban ng Diyos yan na naghihirap ka. Ito talaga narinig ko sa pastor, kalooban ng Diyos na may cancer ka. Para bagang ina-associate natin na kapag may mga struggles sa ating buhay, kapag may challenges tayong nararanasan, kaya ako nagkasakit, kalooban to ng Diyos. Kaya malubha yung sakit ko, inalaw ng Diyos to para parusahan ako. Tinatapik lang ako ng Panginoon. May sinasabi lang ang Panginoon sa akin. Posible, pero posible ring wala. Posible rin na hindi kalooban ng Diyos yung hirap na nararanasan mo, kundi consequences lamang ng maling desisyon. Hindi kasi lahat ng mga sorrow, struggle sa ating buhay ay epekto ng kalooban ng Diyos. Minsan kaya tayo naghihirap kasi meron tayong series of choices na nagkamali and as a consequence, naapektuhan ang ating kinabukasan. Hindi mo naman pwedeng isisi lagi kay Lord yan. Si Lord naman pinapahirapan ako. Kalooban ba talaga ng Diyos na maghirap ka? Tingin mo ba ang Diyos nandun sa langit at tinitignan ka? Saya-saya ng batang to, no? Pahirapan natin. Bigyan ng problema yan. Tingin nyo ba ganyan ang Panginoon? Brutal ba ang Diyos? Cruel ba ang Diyos na sasabihin niyang pahirapan yan, bigyan niya ng cancer, bigyan niya ng malubang sakit, hayaan mo mabaon yan sa utang? No, it's not God's will for us. Amen. In fact, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-associate ang kalooban ng Panginoon sa mga pangit na bagay sa iyong buhay. Naalala ko dito si Naomi sa scripture. Bihira mabanggit si Naomi sa mga Bible studies, pero si Naomi po ay mother-in-law ni Ruth. Maraming tragedy ang nangyari kay Naomi. And then si Naomi kasi foreigner siya sa isang lugar, at dahil sa mga hirap na kanyang naranasan, gusto niya na uling magbalik bayan. Nung nagbalik bayan siya, yung mga kapitbahay niya tuwang-tuwa. Uy, nagbalik na si Naomi. Naomi, kamusta? At tingnan niyo ang sagot ni Naomi sa Ruth chapter 1 verse 20. Ang sabi niya, huwag niyo akong tawaging Naomi. Don't call me Naomi, she responded. Instead, call me Mara. Now, the word Mara, yung pangalang Mara, ang ibig sabihin niyan, bitter. Mara, Clara. Kaya nga si Mara, di ba, ginugulpe sa pelikula. Siya yung kawawa. Kasi ang ibig sabihin ng Mara, mapait. Bitter. Na yung salitang Naomi, ang ibig sabihin, princess. So ayaw niya na magpatawag ng princess. Sabi niya, huwag niyo akong tawagin princess. Tawagin niyo akong mapait. Bakit daw? Watch this. For the Lord Almighty has made life very bitter for me. Oh, that's interesting. Ang sabi ni Naomi, si Lord ang nagpahirap sa akin. Kagagawan ito ng Panginoon. Ano sabi niya pa? I went away full, but the Lord has brought me home empty. Nung umalis ako dito, ang dami-dami kong pera. Nung umalis ako dito, ang dami-dami kong pag-aari. Ngayong uuwi ako, walang-wala ako. Bakit niyo pa ako tatawaging Naomi? Why call me Naomi when the Lord has caused me to suffer? Tingnan niyo, isinisisi niya sa Diyos yung kanyang suffering. Para sabi niya, the Almighty, capital A, has sent such tragedy upon me. Ang sinasabi ni Naomi, kagagawan nito ng Diyos. Kung bakit ako dumaranas ng hirap. Kung talagang mabuti siyang Diyos, ba't niya iaalaw na maghirap ako? Huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin ninyo akong Mara. Pero ang tanong ko sa inyo, talaga bang ginusto ng Diyos na maghirap siya? Talaga bang ginusto ng Diyos na siya ay maghirap sa kanyang buhay? Hindi. Ang definisyon ng God's will, sabi ng Romans chapter 12 verse 2, the will of God is always good, pleasing, and perfect. Tingnan niyo to. Good, pleasing, and perfect. Ang will ng Lord, GPP. Ano yung GPP? Good, pleasing. So kapag tinanong ka, ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? God's will for me is good, pleasing, and perfect. So yung nangyari kay Naomi, hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. So wag natin i-associate na porket may karahasan, o porket may aksidente o trahedya sa ating buhay, ay kalooban ito ng Diyos na mangyari sa aking buhay. Kaya tuloy ang mga Pilipino ngayon, para ma-reverse itong God's will daw, na nahihirapan sila, maghahanap tuloy ng ibang Diyos para magpala sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt, papunta na si pastor sa'yo. Amen? Dahil in-associate natin na kaya ako naghirap dahil kay Lord, so ngayon naghahanap tayo ng ibang Lord na magpapala sa atin. Kaya maraming Pilipino, paniwalang-paniwala sa pampaswerte, feng shui, fairy godmother, zodiac sign. Ang kanilang destiny ay nakasalig dun sa paglinya ng mga bituin.
Ang sabi ng aking zodiac sign, ngayong araw na ito, suswertehin ka ba? Suswertehin ako ng araw na ito. Kaya yung buong araw niya, paniwalang-paniwala siya talaga doon. Isinasalig natin, naghahanap tayo ng Diyos na kaparabagang magre-reverse ng mga tragedy sa ating buhay. Kaya pag pakiramdam mo malas ka, maglagay tayo ng pusang hip-hop. Alam niyo yung pusang hip-hop? Gumagano na pusa sa mga tindahan, pusang hip-hop. Di ba? Na wala namang alam gawin kundi maganon lang. Pero kapag pinagpala at kapag dumaki ang negosyo, pag dumami ang, dahil yan sa hip-hop na pusa. Biruin mo, walang ginawa yung pusa kundi magaganon lang. Siya pa ang may pakina kung bakit ka pinagpala. Bakit naghahanap tayo? Kung ano-ano sinasabit natin sa pintuan, sa bakod natin, sa bintana natin, pampaswerte ito. Pero tatandaan nyo, anything that reminds you of the deity of God is an idol. Anything. It is an idolatry. Because it's very clear. Sinabi ng scripture sa atin. Last week, kung di nyo napanood, nasa YouTube na ngayon. Paano natin malalaman ang God's will? God's will is found in God's Word. Wala nang iba. Dito po natin malalaman ang kalooban ng Panginoon. Iko-confirm ng salita ng Panginoon at magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ang tanong, tayo ba ay nakatune in sa direksyon na gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon? Kasi kahit nagsasalita ang Diyos, kung hindi ka nakatune in, hindi mo siya maririnig. Sino sa inyo nakakaalala pa ng radyo noon? Sino sa inyo nakakaalala pa noong unang panahon, meron pa tayong radyo? Wala na, mga Gen Z yata kayo eh. Amen? Naalala niyo yung radyo before? Diba? Papansin ka, no? Meron akong certain frequency, but I'm not hearing anything. So what I need to do is to look for... Papansin nyo mga kapatid, man, we are trying to fine-tune, no? So papansin nyo mga kapatid, we cannot hear it clearly, pero alam natin meron to. So ang tanong, kapag pinihit ko ba to at narinig ko siya, ibig ba sabihin nun, ngayon lang nagkaroon ng radio station na yon? Hindi, matagal nang may radio station. Kanina pa siya nagsasalita, pero hindi ko siya naririnig kasi hindi ako naka-tune in sa frequency niya. So hindi yan ngayon lang ginawa. Matagal nang meron doon, kanina pang umaga siya nagsasalita, pero hindi ko siya marinig. Bakit hindi ko siya marinig? Kasi mali yung frequency na meron ako. So ibig sabihin, in order for me to really hear the voice of God, in order for me to have an accuracy, for my spiritual ears to hear the word of God, I have to fine-tune and make sure that I'm on the right frequency. Naunawahan niyo mga kapatid. So it's very important for us to ask the question, so ngayon pag-uusapan natin, paano natin mai-improve yung ating accuracy to hear clearly the voice of the Lord? Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid is, paano natin madidetect ang presensya ng Diyos? Paano ma-heighten yung ating ability to hear the Word of God? Paano natin malalaman at maririnig ang boses ng Panginoon para hindi natin ma-miss ang mga regalo, mga milagro at sorpresa ng Panginoon na Kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin? Everybody say, I am ready for this. So una, para tayo ay makapag-fine-tune at siguraduhin natin nasa tama tayong frequency, you have to check your number one, closeness. Everybody say closeness. So closeness is very important. Bakit po? Ang sabi ng 1 Samuel chapter 3, yung text natin today. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. So alam natin ang story kanina. Si Samuel narinig niya ang boses ng Panginoon 3 times. Pero ang tanong, bakit niya narinig? Kasi ang sabi ng scripture, yung kanyang tinulugan is actually in the tabernacle near the ark of God. And if you are a Christian, alam nyo na ang ark of God symbolizes what? The presence of God. So yung proximity mo sa presence ng Lord ay magbibigay ng accuracy para marinig mong malinaw ang boses ng Diyos. At para sa lahat ng mga bashers ko dyan na kinukuha lang tong clip na to nilalagay sa TikTok, kaya tuloy nababash ako, wala naman akong kaaway, gusto ko lang sabihin na pag sinabi nating closeness, we are not referring to a physical demographic closeness. Na sinasabi, kaya siya kailangan pupunta, dapat pala nasa 6th floor ako para mas malapit sa langit, mas maririnig ko ang boses ng Panginoon. Ang sinasabi natin is yung spiritual closeness, yung spiritual intimacy natin sa Panginoon, yung proximity mo sa presensya ng Diyos ang susi para marinig mo ang kanyang boses. Bakit po? Kasi kahit ang Diyos tahimik, sagot ng Diyos yun. Even His silence is His answer. Even His silence, in His silence rather, He speaks. Kaya kapag ang Diyos nagsalita, kailangan focus tayo. Tune in tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At kung hindi ka magiging purposeful na maging close kay Lord, kung hindi mo gugustuhin na maging malalim ang relationship mo sa Panginoon, hindi mo mapipinpoint ang mga distractions sa iyong buhay.
tahimik ka. Amen? Bakit? Kasi kapag ikaw ay purposeful, alam mo, distraction lang to. Kung gustong-gusto mo talagang yumaman, alam mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa pagyaman mo. Alam mo, distraction lang to. Nag-guess nyo? Naalala nyo pag may mga exam tayo before, in-announce yung exam 2 weeks ago, pero hindi ka muna magre-review? Kasi matalino ka eh. Scholar ka eh. Kaya magre-review ka on the night of the examination. At dahil on the night of examination, magkakraming ka, focus na focus ka. Bawal kang istorbohin. Sabi ng nanay mo, magugas ka ng pinggan. Ma, I'm studying. So, ibig sabihin, kaya mo mag-focus. So, alam mo na pwedeng may mga distraction. Alam nyo ang reason kung bakit maraming Kristiyano ngayon hindi makadiscern? Kasi hindi sila purposeful sa ginagawa nila para sa Panginoon. Hindi mo mag-i-eliminate ang mga distractions sa buhay mo kung hindi ka mamumuhay ng may purpose. You have a purpose. God has a plan for your life. Amen. And living in God's purpose benefits the next generation. Let me just tell you this. Kapag ikaw ay namuhay ng may purpose, kahit yung mga anak mo makikinabang. Kapag ikaw ay purposeful, pati mga apo mo makikinabang. In fact, the moment that you said yes to the Lord, maraming tao nag-benefit dahil sa yes mo. When I said yes 10 years ago to pastor this church, I say this modestly, pero naniniwala ako that my yes have benefited a lot of people. What about your yes? What about your yes? What about your yes? Kung mag-yes ka lang, makikinabang ang mga tao nakapaligid sa iyo. Kung magiging purposeful ka, so stop living aimlessly. Live with a purpose. At ang purpose natin dito natin matatagpuan. Ito ang magkokorek sa iyo. Ito ang magtuturo sa iyo. Ito ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Wala pong iba. Kaya pansinin niyo mga kapatid, every single Sunday, lagi kong ini-impart sa inyo ang importansya ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi si Pastor Stephen nagkakamali. Pero ito ang ating sandigan, hindi ho kami perpekto. Kahit po yung nakatayo sa stage na ito, nagkakamalit, nagkakasala din. May kahinaan din po kami. Tao din po ako. Pero kapag dito tayo nagtiwala, kahit bumagsak si Pastor Stephen, dahil dito nakasalig ang pananampalataya natin, it doesn't matter. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16? All scripture is God-breathed. Hiningahan ng Panginoon, and the word of God is useful for teaching, useful for rebuking, useful for correcting, useful for training in righteousness. Pakibasa yung last part. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So this is important. Sino sa inyo, pag binasa nyo to, binabasa din kayo? Ito lang po. Mahilig ako magbasa ng libro. Pero ito lang po yung klase ng libro, pag binasa mo, binabasa ka. Ito lang po yung klase ng libro na kapag pinag-aralan mo, pinag-aaralan ka. This is the smartest book in the world. So if you're just reading this for science, you're just reading this to prove our faith wrong, if you are just reading this for history, you're missing a lot. Pag binasa mo to, itinuturo ng Diyos sa iyo kung anong tama. At kapag binasa natin to, kapag mali ang ating ginagawa, itinutuwid tayo ng Panginoon. So ibig sabihin, every time I read the word, pinapakita ng Lord sa akin kung ano ang tamang daan at ano ang maling daan. Not necessarily yung bagong daan at dating daan. Pero ang tinuturo ng Diyos is yung tamang daan at yung maling daan. Family talk. Alam mo mga kapatid, problematic ang lahat ng nagkiklaim na Christian sila. Pero kapag nagkakasala, walang maramdamang conviction. If you are an authentic, genuine Christian, and when you sin, you don't feel conviction, something is wrong. Ang malupit pa dito, wala kang maramdaman pag nagkakasala, and don't say that to condemn anybody, pero wala kang maramdaman pag nagkakamali ka, pero pag kinorek ka, offended ka. Bigla ka nagkaroon ng pakiramdam nung kinorek ka. Pero nung nagkakamali tayo, wala. Hindi ko to sinasabi dahil hindi ako nagkakamali. Nagkakamali po ako. Pero ang sinasabi ko, ginagawang manhid ng kasalanan yung puso natin. Huwag kayong pumayag. Ito po ang magtuturo sa atin ng tamang landas. Yung intimacy natin sa Panginoon, yun ang magdadala sa atin para mas lalo nating marinig ang tinig ng Diyos. Number 2, paano natin ma-fine-tune at magiging accurate yung ating hearing ability sa Panginoon? Number 2, clarity. Ano yung una? Closeness. Number 2 is clarity. Ano sabi ng 1 Samuel chapter 3 verse 4? Suddenly, the Lord called out, Samuel! Yes? What is it? He got up, he ran to Eli, and he said, Here I am. Did you call me? Sabi ni Eli, hindi kita tinawag, bumalik ka sa iyong pagtulog. 3 beses ito nangyari, no? Si Samuel natutulog, tinawag siya ng Panginoon. Watch this. Narinig niya yung boses, pero hindi niya kilala. So malabo.
Amen? Narinig ko, may narinig akong prompting, pero hindi ko sure. Akin ba yun? O si Lord na yung nagsasalita sa buhay ko? Agree? So sa panahon, ito ang tip ko sa inyo, sa panahon na malilito ka, saan ka pupunta? Facebook? Poll tayo. Survey lang po. Tingin nyo si Lord to? O ako lang to? No, you go back to the Word of God. Pastor, Gen Z na ngayon, 2023 na. These are 1,000-year-old scripture. Now, those people na nagsasabi noon, hindi nagbabasa nito. Kasi kung binabasa mo to, alam mo kung gaano to ka-relevant sa ating generation. Because ang sabi ng scripture, the Word of God is alive and active. And I can prove that to you. Na this simple, quote and quote, para sa nakikinig sa Spotify, this simple Bible scripture na nabibili mo sa National Bookstore is the solution for your physical, emotional, and spiritual needs. Let me prove that to you. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang sabi rito, the Word of God is alive and active. Hindi sinabing dead and passive. Because the Word is not dead. And the Word of God is not passive. Kahit na 2023 na, I can tell you that this Word of God can speak to you relevantly sa ating kapanahunan ngayon. It is alive and active. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between the soul and the spirit, between the joints and the marrow, and it exposes our innermost thoughts and desire. So ibig sabihin mga kapatid, every time you read the scripture, by the way, don't just read this alone. You will never understand it using your own intellect. Marami pong nagtangkang magbasa nitong lawyer, doktor, pero hindi nila maunawaan. Alam niyo kung bakit? Hindi edukasyon ang susi para maintindihan to. Kasi may mga kilala ko hindi nakatapos ng pag-aaral pero iba ang pagkaunawa nila rito. Bakit? Kailangan pag binabasa natin to may tulong ng Banal na Espiritu. Why? Because it is the Holy Spirit that illuminates the Word of God. Na parang pag binasa mo siya, parang buhay na buhay siya. Na kahit na physical need, pangangailangan ng emosyon, at pangangailangan ng spirito, sumasagot ang Diyos. Balik mo yung verse, hindi nila ako mag-gets. Physical, pastor? Yes. Ano sabi ng scripture? The Word of God is alive and active, alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting through between the soul and the spirit. Asa ng physical, pastor? Hindi pa tapos eh. Between the joints and marrow. That's physical. Asa ng soul? Between the soul and between the spirit. Hey! Physical, emotional, and spiritual need. All are being addressed by the Word of God. And this Word of God exposes the innermost thoughts and desires. Ibig sabihin, every time you read the Word, mga kapatid, it illuminates. Parang nagkakaroon ng liwanag. Halimbawa, pumasok ka sa isang kwarto, patay ang ilaw, kakadayat mo, nangayayat ka, di ba? Kakadayat mo, yung singsing mo nalaglag. Gumulong ngayon sa madilim na kwarto. Ano ang una-una mong gagawin? Buksan ng ilaw. Very good. Pagbukas mo ng ilaw, ang tanong ko, pagbukas mo ng ilaw, yung ilaw ba iilaw lang sa singsing mo? Hindi. Iilawan niya yung buong kwarto, at dahil may ilaw na yung buong kwarto, yung singsing mo makikita mo. Tapos magugulat ka yung pustiso mo, nalaglag din pala. Nagkikasi yung sinasabi ko? Kaya kapag ang Word of God binasa mo, iilawan niya yung buong buhay mo para makita mo kung ano yung hinahanap mo. Listen, pero minsan kahit hindi mo hinahanap, papakita ng Diyos. Amen. Ganun ka makapangyarihan ng salita ng Panginoon kasi ang sabi nga ng Psalms 119 verse 105, the Word is the lamp unto our feet and a light unto our path. So, everybody say lamp. Lampara. Now, ang lampara, katulad nito, pag gamit mo ba to sa kagubatan, maiilawan ba yung buong gubat? Ang galing Parang alam na, narinig yun na to sa akin, no? Amen? Pag ilaw mo yung lampara, hindi niya maiilawan yung buong gubat, pero maiilawan niya yung susunod mong hakbang. Correct? Pero hindi lang naman lamp eh. Ang sabi ng scripture, balik mo yung Psalms 119. The Word of God is a lamp to guide and a light for my path. So yung lampara, kaya niyang ilawan yung susunod kong hakbang. Pero yung ilaw, kaya niyang ilawan yung aking daraanan. So ibig sabihin, anumang pangangailangan ko para sa next step, kaya ng Biblia. Anumang pangangailangan ko for the next 2 years, kaya nang ipakita ng salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang Word of God hindi lang short term. Kaya niya sa'yo magbigay ng long term direction because the lamp illuminates your next step, but the light will illuminate the whole forest. It brings relevance for your everyday experience. What a powerful word. Pero still, my question, Pastor, is this.
Ang ganda na sinabi mo. Pero ang labo eh. Parang si Samuel ba? Alam kong may nagsasalita. Alam kong may prompting sa akin. Parang may nangungusap sa akin. Pero ang tanong, hindi ko maintindihan kung si Lord ba yun o hindi. And actually, I asked that question this week. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit nga ba maraming mga nananampalataya naman sa iyo, pero bakit parang pag nagsalita ka, ang labo? Huwag na kayo magtaas ng kamay, tango na lang. Kayo rin? Di ba? Parang alam mo nagsalita, pero ang labo. Alam mo, habang sinasabi ko yan, dinala ko ng Lord sa Romans 12:2, kung saan dinefine niya ang kalooban ng Diyos, yung GPP, good, pleasing, and perfect. Pero yung binasa natin kanina yung dulo na. Basahin natin mula sa simula. Are you ready? Ang sabi rito, do not conform to the pattern. Pag sinabing conform, makiayon. Yung hulmahan, ginaya mo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then, everybody say then. Now, yung salitang then is actually a word that signifies, kapag ginawa mo yung nauna, mangyayari sa yung susunod. So, ano yung susunod? And then you will be able to test and approve what God's will is. Question, sino sa inyo gusto inyo magkaroon kayo ng ability na matest at mapatunayan ano talaga ang kalooban ng Diyos? Amen? Pero para mangyari yung then, kailangan mangyari yung nasa una. So, kapag walang renewal of mind, hindi mo talaga matitest if it is the will of God. Eh, ba't hindi renewed yung mind? Kasi nakakonform to the pattern of this world. Kapag palang isang tao masyadong consume ng mundo, hindi niya talaga maririnig ang boses. So we cannot discern His will as long as we conform to the pattern. So let us pray to the Lord na, Lord, I want to discern your will. But in order for you to discern God's will, ipabago muna natin ang takbo ng ating kaisipan. At huwag kayong magpa-pressure kasi every time you come to church and every time we listen to a powerful anointed word of God, our minds are being transformed. Sino sa inyo na bago ang takbo ng kaisipan ninyo dahil lagi kayo nasa church? Dahil subscriber kayo ng GSMNB. Amen? Bakit? Because every time you hear the word of God, your mind is being transformed. Ibig sabihin, you cannot discern His will. Hindi mo malalaman kung peke o totoo. Kasi nga, masyado kang lubog sa peke, hindi mo ma-discern yung totoo. Amen. Naalala ko kami ni Jenny, no, nung nag-anniversary kami nitong October lang, pumunta kami ng Hong Kong. Second time na namin yata pumunta ng Hong Kong. Pero hindi pa namin nararating sa lahat ng mga nakapunta na ng Hong Kong, hindi pa namin narating yung tinatawag na The Peak. Kung saan dun sa The Peak, makikita mo yung buong Hong Kong, yung pinaka skyline ng buong Hong Kong from above. Pero hindi namin alam na dun pala sa The Peak, meron pang isang tourist attraction, ang tawag is Madame Tussauds. Kung saan yung Madame Tussauds is actually a wax museum ng mga famous people. So, ginawa nila ngayon ng wax figure, halimbawa yan, si Angelina Jolie, si Brad Pitt, si Nicole Kidman, si The Rock, andun din si Pia Wurtzbach, in honor of Miss Universe, kasi kaka-Miss Universe lang, di ba? And then andun din si Catriona Gray, na kung mapapansin nyo, lalo pag sa personal mo siyang tinignan, pag malayo, kala mo talaga totoo siya. Kaya minsan, dahil parang totoo, pag nagpa-picture ka, para talagang kasama mo siya. At sinubukan kong magsalita, kinamusta ko siya, kamusta Pia? Hindi siya nagsalita. Kasi kamukha niya si Pia, pero hindi siya buhay. So pag nagsalita ako, hindi siya magre-reply. Ano ang reason kung bakit minsan salita ka ng salita, wala nagre-reply? Baka mali. Yung iyong tinitignan na inakala mong totoo. You are looking for peace sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng peace. You are looking for joy sa mga bagay na hindi makakapagbigay ng joy. Hindi porket nagbakasyon, nakakapagpahinga. Lalo kung ikaw yung nagbayad. Hindi porket natulog tayo sa pinakamagandang kama, ay guarantee na magkakaroon tayo ng malalim na... No. Amen? We can only find true rest, peace, and joy to the only source. In the Word of God, which is alive. It may look the same, but it's not alive. Lalo po si Satan, fluent po yan sa pandaraya. Magaling pong mandaya yan, kapatid. Kaya kailangan nating ma-discern kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Because your ability to obey and hear the Word of God is crucial for you to receive the miracles of the Lord. Let me repeat. Your ability to hear and obey is tied up to your miracle. Your ability to hear and obey is tied up to your breakthrough. Do you want breakthrough in your life? Learn to hear. Learn to obey. Amen? Sige, Pastor, gagawin ko yan. Makikinig ako sa Panginoon.
Yun nga lang, gusto ko lang klaruhin, balansehin lang natin. Pero hindi naman ibig sabihin nito, na habang nasa bahay ka, you'll be stuck waiting for every single instruction. Halimbawa, Lord, nakaligo na ako. Ano pong isusuot kong t-shirt? Meron po kong gray, may white, tsaka may black. Speak, Lord, for your servant is listening.